First of all, you look amazing. Give it up for her. Okay, so my question for you is, as a pageant fan who is not from the Philippines, I always looked at girls who represented the Philippines at Miss Universe, and they always had something special, something that set them aside from everyone else. In your opinion, what is it that you have that will make you shine on the international stage and sets you aside from everyone else? I think the entirety of who I am now to this point is really what makes me different amongst everyone else. You know, I started doing pageants at 10 years old. Not a lot of girls have started doing pageants at 10 years old. And I did that to fund my own education. I think from the very beginning, I have dreams that I've achieved because of my grit and being relentless. So I think an overall package of being palaban, relentless, and making sure that I don't give up on a dream just because it seems too far-fetched. I think that's what makes me different from everyone else. Thank you so much. At yun nga mga kapolitika ang sagot ni Atisa Manalo na pinag-uusapan ng ating mga netizen dito sa social media, na kung saan ay hindi sila satisfied sa naging sagot ni Atisa doon sa tanong na ano daw ang something na special sa kanya na mag-i-stand out siya sa ibang candidate. So ito yung ating pag-uusapan dahil hanggang ngayon po ay marami pa rin po ang mga bashers dito sa social media na kung saan ay nagko-comment ng mga negative dito kay Atisa Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At napanood nyo po kahapon ang send-off press conference ni Atisa Manalo kasama itong mga vloggers at mga influencers na kung saan is nagtanong sa kanya dito sa isang question na kung saan ay tinanong siya kung ano yung something special sa kanya na mag-stand out siya. So nagkwento siya ng kanyang buhay at ang sabi ng ibang netizen ay medyo loading daw yung sagot ni Atisa. So in other words ay hindi sila satisfied dito sa naging question and answer portion ni Atisa kasi how much daw kung andun na siya mismo sa mismong competition in reality, and then ganito pa rin yung magiging showdown ni Atisa Manalo. So malamang sa malamang ay matatalo daw talaga si Atisa dito sa Miss Universe competition. So ang maging reaction ko dito mga kapolitika ay it's very early to say ko na ganito ang magiging kinalabasan na matatalo daw itong si Atisa kasi many times na sinasabihan siya, most especially doon sa MU page, na matatalo siya. But na-prove ni Atisa na mali ang akusasyon at yung mga agam-agam ng kanya mga bashers dito sa MU page. So ganoon rin po ang mangyayari dito sa Miss Universe 2025 na ganapin sa bansang Thailand. At sa tingin ko naman ay yung pagkapanalo natin dito sa Miss Grand International, kung hindi man tayo manalo ng corona dito sa Miss Universe, ay okay lang po yun mga kapolitika kasi kapanalo lang natin. Hindi naman pwede na araw-araw ay puro na lang Pilipinas yung magiging winner nila. So maging bias naman ito doon sa ibang candidate na kung saan is naghanda rin at malaki rin ang potential. So kung hindi man mananalo ang Pilipinas, wala naman tayong problema doon kasi hindi naman tayo ganoon ka-greedy. Hindi naman tayo ganoon ka-selfish na hindi na tayo nag-give chance to others. So kung hindi man tayo manalo, so okay lang po yun. Wala tayong problema doon mga kapolitika. Ibigay naman din natin yung opportunity sa ibang bansa. Okay? So, kasi sa iba, napaka big deal talaga lahat ng kilos ni Atisa ay merong corrections, merong mga masasabi talaga, merong mga negative na comment, merong mga constructive criticism. Okay naman yun, pero wag naman tayo na personally natin si Atisa at lahat na lang ng galaw niya is big deal, di ba?
So, parang napaka-perfectionist naman. Although, masasabi rin naman natin na mataas talaga ang standard ng Pilipinas pagdating sa mga beauty contest. Pero wag naman tayo to the point na very toxic na at pinipersonal na natin yung candidate. Hayaan natin siya na mag-perform doon sa Miss Universe. Okay? So, ang pinaka-importante nga ay dapat na-enjoy na lang ni Atisa kung whether manalo or matalo man siya sa Miss Universe 2025. Okay? So, wag natin ganun ka-pressurein mga kapolitika ang ating candidate kasi baka yun ang yun talaga ang ikakaligwak niya na even sa top 20 is hindi siya makakapasok dahil pressure na pressure siya dahil dito sa mga comment ng ating mga netizen. So, yun po ang aking maging reaksyon at ang aking maging opinion dito sa mga nagsasabi na hindi di umano sila satisfied dito sa naging sagutan ni Atisa Manalo sa isang Q&A portion sa send-off press conference niya kahapon, October 23rd. So kung kayo ang tatanungin mga kapolitika, ano po ang inyong mag-reaksyon dito sa mga nagsasabi na mahina di umano ang laban ni Atisa ngayon sa Miss Universe 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. For the competition, like, is there a specific type of exercise or training that you focus on? And also, do you have like a specific diet plan for this competition? You know, all the working out and all the preparation, I made sure that I'm doing it here. Because when we get there, our schedules are going to be grueling. There's no time anymore to work out. There's no time to prepare when you're there. So all the preparation is done here. When I get there, I will just worry about presenting myself the best and being present in activities. So my workouts were, I tried boxing, I was doing Pilates, I was doing yoga, I was doing weight training. I was just making sure that I was moving a lot. So it's an active body is a different body. And then after that, for the nutrition naman, I just make sure to eat whole foods. I also make sure to not worry too much about what I eat in a sense that I can't deprive myself and make myself unhappy because I'm trying to force myself